Isang malakas at dumadagundong na ugong ang biglang bumasag sa payapang katanghalian ng San Isidro. Para itong kulog na bumaba mula sa langit, ngunit hindi ito humihinto. Ang tunog ay papalapit ng papalapit, pinapakalat ang alikabok sa mga tuyong daan at pinapayugyog ang mga dahon ng niyog na para bang may paparating na bagyo. Naglabasan ang mga tao mula sa kani-kanilang mga bahay, napapatingala sa langit, sinusubukan alamin kung saan nagmumula ang ingay na gumambala sa kanilang siesta. At doon, sa ibabaw ng kanilang mga ulo, isang nagliliyab na itim na tuldok ang unti-unting lumalaki. Isang helikoptero. Sa loob ng bakal na ibong yon, nakadungaw si Alandrey Ignacio sa bintana. Ang kanyang mga mata, na kasing talas ng agila, ay tinatanaw ang pamilyar na tanawin sa ibaba. Ang simbahan, ang ilog, ang mga bukirin. Para sa iba, isa itong paraiso, ngunit para sa kanya, isa itong libingan. Isang libingan ng mga alaala na matagal na niyang sinubukang ibaon. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang dibdib. 25 taon. 25 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang matanaw ang lugar na ito, ang lugar kung saan siya isinilang at kung saan siya namatay. "Sir Dre, we are about to land," mahinang sabi ng kanyang assistant na si Marco na nakaupo sa tapat niya. Tumango lang si Alandrey, hindi inaalis ang tingin sa labas. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Ang kanyang mamahaling suit na kulay abo ay tila sumisikip sa kanyang balikat. Habang dahan-dahang bumababa ang helikoptero sa isang bakanteng lote sa gitna ng nayon, nakita niya ang mga taong nagkukumpulan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at pagkamangha. Mga simpleng tao na ang pinakamalaking kaganapan sa buhay ay ang tao ng pista. Hindi nila alam na ang demonyong matagal nang natutulog ay nagbalik na. Sa pagbukas ng pinto, isang malakas na hangin ang sumalubong sa kanya. Maingat siyang bumaba. Ang kanyang makintab na sapatos na katad ay lumubog sa maalikabok na lupa ng San Isidro. Bahagya siyang umika-ika habang naglalakad. Isang maliit, halos hindi mahahalata, ngunit permanenteng paalala ng kanyang nakaraan. Ang mga tao ay nagbubulungan. Sino ang binatang ito na bumaba mula sa langit na parang isang hari? Isang babae ang humakbang pasulong mula sa karamihan. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. "Sino ka? At anong kailangan mo sa aming lupa?" Matapang na tanong nito. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Tiningnan siya ni Alandrey mula ulo hanggang paa. Simple lang ang suot nito, isang kupas na t-shirt at maong. Ngunit ang tindig nito ay parang isang general na handang makipaglaban. "Miss?" tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Elena," sagot ng babae. "Ako si Elena, at hindi kami papayag na itayo ninyo ang inyong resort sa aming mga bukirin. Hindi mabibili ang aming dignidad." Napangisi si Alandrey, isang mapaklang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Lahat ng bagay ay may presyo, Miss Elena. Hindi ang aming tahanan," sigaw ni Elena at sumang-ayon ang mga tao sa likuran niya. Hindi pinansin ni Alandrey ang kanilang mga sigaw. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maglakbay sa mga mukha sa karamihan. Hinahanap ang dalawang taong dahilan kung bakit siya nagbalik. At pagkatapos, nakita niya sila. Nakatayo sa gilid, malapit sa isang puno ng mangga. Isang matandang lalaki at isang matandang babae. Mas matanda na sila ngayon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng mga guhit ng panahon, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Si Gregorio at si Isabel, ang kanyang ama at ang kanyang ina. Biglang huminto ang mundo ni Alandrey. Ang ingay ng mga tao, ang init ng araw, ang amoy ng alikabok, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mukha nila, at ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang puso. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan.
kasing linaw ng sikat ng araw. Isang madilim na gabi sa gubat. Siya ay 5 taong gulang, maliit at mahina. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ama. Malamig ang hangin, nakakatakot ang mga tunog ng gabi. "Itay, saan po tayo pupunta?" tanong nining niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi sumagot ang kanyang ama. Naramdaman lang niya ang paghigpit ng hawak nito. Sa likuran nila, ang kanyang ina ay walang imik na sumusunod. Ang tanging ilaw nila ay ang buwan. Huminto sila sa gitna ng gubat. Lumuhod ang kanyang ama sa harap niya. "Tamok anak, dito ka na lang. Ha, babalikan ka namin," sabi ni Gregorio, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang ina, si Isabel, ay humakbang. "Huwag mo nang paasahin ang bata, Gregorio. Hayaan na natin siya." Malamig ang boses nito, kasing lamig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Binitawan ng kanyang ama ang kanyang kamay. Ang init na yon, ang nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng seguridad, ay biglang nawala. Tumalikod sila at nagsimulang maglakad palayo. "Itay, inay," sigaw niya. Sinusubukang habulin sila, ngunit ang kanyang mga binti ay mahina. Nadapa siya. Mula sa lupa, pinanood niya ang kanilang mga anino na unti-unting nilalamon ng kadiliman ng gubat. Hindi sila lumingon kahit isang beses. "Itay, inay, huwag niyo po akong iwan." Ang alaala ay parang isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang sakit na naramdaman niya noon ay naging isang nag-aalab na galit ngayon. Tumingin siya kay Isabel at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ng kanyang ina, pagkatapos ay pagtataka, at sa huli, isang bakas ng takot. Tumingin siya kay Gregorio. Ang kanyang ama ay nakayuko. Iniiwasan ang kanyang tingin, parang isang duwag. Walang nagbago. Muling nagsalita si Elena, sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. "Hindi ka ba nakikinig? Sinabi naming hindi kami aalis." This time, hindi na siya tiningnan ni Alandre. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa kanyang mga magulang. Lumapit siya sa kanyang assistant na si Marco. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Isang utos na hindi maaaring suwayin. "Marco," sabi niya, "nakikita mo ba ang mag-asawang yon sa ilalim ng puno ng mangga?" Tumingin si Marco sa direksyon na itinuro niya. "Yes, sir. Alamin mo kung saan ang lupa nila." Malamig na utos ni Alandre. "At bilhin mo ang lupa nila, kahit magkano." Pagkatapos noon, tumalikod na siya. Hindi na niya muling tiningnan ang mga tao. Hindi na niya pinansin ang mga sigaw ni Elena. Naglakad siya pabalik sa helikoptero. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat pag-ika-ika ay isang sumpa. Habang paakyat ang helikoptero, muli niyang tiningnan ang San Isidro. Ngayon, hindi na ito isang libingan. Isa na itong kaharian. At siya ang hari na nagbalik upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Pagod at puno ng galit, umuwi si Elena sa kanilang maliit na bahay. Inihagis niya ang kanyang bag sa upuan at napasabunot sa kanyang buhok. Ang yabang ng lalaking yon. Akala mo kung sino? Bulong niya sa sarili. Lahat daw ng bagay ay may presyo. "Ha? Tingnan natin." Binuksan niya ang kanyang luma at mabagal na laptop. Kailangan niyang malaman kung sino ang kalaban nila. Kailangan niyang malaman ang kahinaan nito. Isinulat niya ang pangalan ng kumpanya sa search bar at mula roon ay nakita niya ang pangalan ng CEO, Alandre Dre Ignacio. Nag-search siya ulit, ngayon ay pangalan na nito. Mga artikulo tungkol sa kanyang tagumpay sa negosyo, mga parangal,
Mga larawan niya sa mga mamahaling event, isang perpektong buhay. Nakaramdam siya ng inis. Ngunit habang patuloy siyang nag-scroll, isang artikulo mula sa isang maliit na online na pahayagan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Ang pamagat ay luma na, mula sa ulila hanggang sa milyonaryo. Ang kwento ng pagtitiyaga. Binuksan niya ito. Ito ay isang feature story tungkol sa buhay ni Alandre. At sa ikatlong talata, isang pangungusap ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Alandre Ignacio, na dating kilala bilang si Tamok, isang batang ulila na may kapansanan na natagpuan sa isang gubat malapit sa San Isidro, 25 taon na ang nakalilipas. Kasama ng artikulo ay isang luma at medyo malabong larawan, isang payat na batang lalaki na may malulungkot na mga mata, nakatayo sa labas ng isang bahay ampunan. Napatingin si Elena sa larawan ng bata. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Inaalala ang mukha ng mayabang na CEO kanina. Ang matalas na mga mata, ang matigas na panga, ang bahagyang pag-ika-ika nito habang naglalakad palayo. Bigla, ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Napasinghap siya at ang kanyang kamay ay napatakip sa kanyang bibig. Hindi maaari, hindi makapaniwala si Elena. Paulit-ulit niyang binasa ang pangungusap sa luma at mabagal niyang laptop. Dating kilala bilang si Tamok, isang batang ulila na may kapansanan na natagpuan sa isang gubat malapit sa San Isidro. San Isidro, ang kanilang bayan, may kapansanan, ang bahagyang pag-ika-ika ng CEO kanina. Tamok, isang pangalang pamilyar sa mga kwento ng katandaan, isang bulong-bulungan tungkol sa isang malas na bata na matagal nang nawala. Napatingin siya sa lumang litrato ng batang lalaki, pagkatapos ay sa mga bagong litrato ng roganteng CEO. Pareho ang mga mata. Oo, mas malamig at mas matigas ang mga mata ng CEO ngayon, ngunit naroon pa rin ang bakas ng kalungkutan na nakita niya sa mga mata ng bata sa litrato. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang halo ng pagkalito, pagkabigla at awa. Ang lalaking gusto niyang kamuhian, ang lalaking sumisira sa kanilang kapayapaan, ay isa pala sa kanila. Isa sa mga nawala at nagbalik. Hindi siya mapakali. Tatayo siya, maglalakad-lakad sa maliit nilang sala at uupo ulit. Paulit-ulit. Ang imahe ng mayabang na si Alandre Ignacio ay nagbabanggaan sa kanyang isip sa imahe ng kaawa-awang batang si Tamok. Sino ang tunay na kalaban? Ang milyonaryong gustong kamkami ng kanilang lupa? O ang batang inabandona sa gubat? Kinabukasan, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang marinig mula mismo sa kanya. May isang pansamantalang opisina na itinayo ang kumpanya ni Alandre sa may plaza. Walang takot na nagmarcha si Elena papunta roon. Hindi niya pinansin ang mga gwardya. Dire-diretso siyang pumasok. Naabutan niya si Alandre na nakatalikod. Nakatingin sa labas ng bintana, hawak ang isang tasa ng kape. Mr. Ignacio, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa sa inaasahan niya. Dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang maskara. Miss Elena, what can I do for you? Nagbago na ba ang isip ninyo tungkol sa alok ko? Hindi sumagot si Elena. Sa halip, tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Sinubukan niyang hanapin ang batang lalaki sa likod ng mamahaling suit at malamig na pananalita. May gusto lang akong itanong, sabi niya. Tinaasan siya nito ng kilay, bahagyang naiinip. I'm a busy man. Hindi natinag si Elena. Huminga siya ng malalim at binitawan ng tanong na bumabagabag sa kanya buong gabi. Ikaw si Tamok, hindi ba? Isang saglit na katahimikan. Parang huminto ang oras sa loob ng maliit na opisina.
Walang nagbago sa mukha ni Alandre, ngunit may nakita si Elena sa kanyang mga mata. Isang kislap, isang bagay na parang sakit, na mabilis ding nawala at napalitan ng dati nitong kalamigan. Hindi siya sumagot, hindi siya umiling, hindi rin siya tumango. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape at tinitigan siya na para bang isa siyang langgam na maaari niyang durugin anumang oras. May kailangan ka pa ba, Miss Elena? Tanong nito. Ang boses ay mas malamig pa kaysa kanina. Kung wala na, marami pa akong kailangang gawin. Iyon na iyon. Hindi niya kinumpirma, pero hindi rin niya itinanggi. At sa paraan ng pag-iwas niya, alam na ni Elena ang sagot. Tumalikod si Elena at naglakad palabas. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang naguluhan. Bakit? Bakit siya nagbalik? Para maghiganti? Kanino? Sa buong bayan na tumalikod sa kanya? Habang naglalakad siya pauwi, isang alaala naman ang bumalik sa kanya. Siya ay 20 taong gulang noon, isang estudyante sa kolehiyo na puno ng pangarap. May nakilala siyang lalaki mula sa Maynila. Magaling magsalita, may magandang sasakyan, at nangako ng kung ano-ano. Nahulog ang loob niya. Ipinagkatiwala niya ang lahat, pati na ang maliit na ipon ng kanyang mga magulang na sinabi ng lalaki na i-invest niya sa isang negosyo. Isang araw, nagising na lang siya na wala na ang lalaki. At wala na rin ang pera. Wala nang sumasagot sa cellphone. Naglaho na parang bula. Ang sakit ng pagkakatraidor na yon ang nagtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso. Ipinangako niya sa sarili niya na hindi na siya muling magtitiwala sa mga taong katulad nito. Mayayaman, makapangyarihan, at kayang-kayang manloko ng mga simpleng taong tulad niya. Napabuntong hininga si Elena. Kaya pala ganoon na lang ang galit niya kay Alandre Ignacio dahil nakikita niya rito ang anino ng lalaking nanloko sa kanya noon. Ngunit ngayon ay hindi na siya sigurado. Samantala, sa loob ng kanyang magarang sasakyan, inutusan ni Alandre ang kanyang driver na huminto sa isang lugar na medyo malayo sa kabahayan. Mula roon, tanaw na tanaw niya ang isang maliit na bahay kubo. Ang bahay kung saan siya lumaki. Mas luma na ito ngayon. Ang mga kawayan ay halatang marupok na. Ngunit ganoon pa rin ang itsura. Habang tinitingnan niya ang bahay, bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang lumabas. Si Gregorio, ang kanyang ama. May hawak itong walis tingting at nagsimulang maglinis sa bakuran. Ang dating malakas na magsasaka ay isa ng matandang hukot. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at hirap. Parang piniga ang puso ni Alandre habang pinapanood niya ito. May bahagi sa kanya na gustong bumaba, lapitan ito, at sumigaw. Gusto niyang isumbat ang lahat ng sakit. Ang lahat ng gabing umiiyak siya dahil sa takot at lamig sa gubat. Ngunit nanatili lang siya sa loob ng sasakyan, isang tahimik na manonood mula sa malayo. Maya-maya, napatigil sa pagwawalis si Gregorio. Tumingin ito sa paligid na para bang may naramdaman. At pagkatapos, ang mga mata nito ay napadako sa direksyon ng itim at makintab na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Hindi sigurado si Alandre kung nakikita siya nito sa tinted na bintana, ngunit nagpasya siyang bumaba ng sasakyan. Tumayo siya sa tabi ng pinto, hinahayaan ng hangin na haplusin ang kanyang mukha. Mula sa bakuran, nanlaki ang mga mata ni Gregorio. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ang hawak niyang walis ay nabitawan. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, sa layong halos 100 metro, nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ng anak na inabandona at ang mga mata ng amang nag-abandona. Walang salitang namutawi. Tanging ang bigat ng 25 taon ang nasa pagitan nila. Bigla, napahawak si Gregorio sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla at nabalot ng sakit. Para siyang nawalan ng hininga. At sa harap mismo ng mga mata ni Alandre, dahan-dahang bumagsak ang kanyang ama sa lupa. Isang salita lang,
Ang umalingaw-ngaw sa isip ni Alandrey nang makita niyang bumagsak ang kanyang ama. Itay, nawala ang CEO. Nawala ang 25 taon ng galit at paghihiganti. Ang natira ay ang batang si Tamok na nakita ang kanyang ama na nasasaktan. Bago pa man makapag-isip ang kanyang utak, tumakbo na ang kanyang mga paa. Mabilis. Ang bahagyang pag-ika-ika ay hindi naging hadlang. Ang tanging mahalaga ay makarating siya doon. Itay! Ang sigaw ay kumawala mula sa kanyang lalamunan bago niya pa ito napigilan. Isang sigaw na puno ng pag-aalala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit bago pa man niya maabot si Gregorio, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Mabilis at puno ng bagsik, si Isabel, ang kanyang ina. Ang mukha nito ay hindi na nagpapakita ng pagkabigla o takot. Ito ay napalitan ng purong galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na para bang si Alandrey ay isang ahas na gumagapang papunta sa kanyang pamilya. "Huwag kang lalapit!" sigaw nito at itinulak siya ng buong lakas. Natigilan si Alandrey, hindi dahil sa lakas ng tulak, kundi dahil sa hapdi ng mga salitang kasunod nito. "Demonyo ka! Ano ang kailangan mo sa amin? Bumalik ka para sirain kami? Salot!" Ang bawat salita ay parang isang sampal. Isang sampal na mas masakit pa kaysa sa pisikal na pagtulak. Doon, sa harap ng dumaraming tao, sa harap ng buong nayon, muli siyang itinatakwil ng sarili niyang ina. Ang init ng pag-aalala sa kanyang dibdib ay biglang naging nagyayelong kirot. Unti-unti, bumalik ang maskara ni Alandrey Ignacio. Ang kanyang mukha ay muling naging bato. Nagsimula ng maglapitan ng mga tao. Nagsimula na ang bulungan. Isang kaguluhan na siya ang nasa sentro. "Tulungan niyo ako!" Umiiyak na sigaw ni Isabel sa mga kapitbahay. Ang asawa ko, inatake sa puso dahil sa taong ito. Dinaluhan ng mga tao si Gregorio. Binuhat nila ito. Walang tumingin kay Alandrey. Para siyang isang multo na walang nakakakita. O mas masahol pa, isang kriminal na hinuhusgahan na ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang pares ng mata ang nakita niyang nakatingin sa kanya, si Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit o pagkamuhi ang nakita niya sa mga mata nito. Nakita niya ang pagkalito, nakita niya ang awa. At iyon, sa hindi malamang dahilan, ay mas lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa dati. Ang plano niya ay simple lang. Bumalik, ipakita ang kanyang tagumpay, at panoorin silang magsisi. Ngunit hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inaasahan na ang makita silang muli ay bubuhayin ang lahat ng sakit na akala niya ay matagal nang patay. Ang paghihiganti pala ay may kasamang sakit. Sa maliit na klinika ng bayan, hindi siya pinayagang pumasok. Siya ang dahilan ng lahat, sabi ng mga tingin ng mga tao. Naghintay na lang siya sa labas, sa loob ng kanyang sasakyan, habang si Marco ang kanyang inutusan para kumuha ng balita. Pagbalik ni Marco, ang balita nito ay lalong nagpagulo sa kanyang isipan. "Stable na raw po si Sir Gregorio, sir," sabi ni Marco. Sabi ng nurse, nagising daw po siya kanina at may ibinubulong. Hindi umimik si Alandrey. Hinintay niya ang kasunod. Ibinubulong daw po niya ang pangalang Tamok. Napapikit si Alandrey. Pero pinatahimik daw po siya agad ni Ma'am Isabel. Dugtong ni Marco. Sinabihan daw siyang magpahinga na lang at wag nang magsalita. Idinilat ni Alandrey ang kanyang mga mata. Ang kirot ay napalitan na naman ng galit. Ang babaeng yon, ang kanyang ina. Kahit kailan, siya ang nagkokontrol. Siya ang nagtatakip ng katotohanan. "Let's go!" Malamig na sabi ni Alandrey. Pagbalik sa kanyang pansamantalang opisina, inilabas niya ang malaking mapa ng San Isidro, ang blueprint ng pinaplano niyang resort. Ang mga lupaing nabili na nila ay may markang berde.
May iilang dilaw pa, yung mga nakikipagnegosasyon pa. At sa pinakasentro ng lahat, sa pinakamagandang lokasyon kung saan dapat itayo ang main hotel, may isang plot na kulay pula. Ang nag-iisang lupaing hindi pa nila nakukuha. Kaninong lupa ito? Tanong niya kay Marco, kahit alam na niya ang sagot. Kay Mr. Gregorio and Mrs. Isabel Reyes po, sir. Sagot ni Marco. Iyan po ang ancestral land nila. Iyan ang pinakamatigas na ayaw magbenta. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alandre. Ang tadhana ay mapaglaro. Ang lupaing pinakaiingatan nila, ang simbolo ng kanilang pamilya at kasaysayan, ay nasa kanyang mga kamay. Siya ang may hawak ng kanilang kinabukasan. Siya ang may hawak ng kanilang kapalaran. Ang paghihiganti ay hindi na lang tungkol sa emosyon. Ngayon, ito ay naging isang laro ng kapangyarihan. Gabi na nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Isang mahina, ngunit mariing katok. Sir, si Mrs. Isabel Reyes po, gusto kayong makausap, sabi ng gwardiya sa intercom. Napatigil si Alandre. Hindi niya ito inaasahan. Papasukin mo siya. Pumasok si Isabel. Mag-isa. Ang itsura niya ay hindi na ang kaawa-awang biktima kanina. Ngayon, siya ay kalmado, malamig, mapanganib. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Naglakad siya papalapit sa lamesa ni Alandre at tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata. Hindi ko alam kung sino ka. Panimula ni Isabel. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. At hindi ko nais malaman. Hindi kumibo si Alandre. Hinayaan niya itong magsalita. Pero kung ano man ang pakay mo dito, kung ano man ang gusto mo sa pamilya ko, itigil mo na. Pagpapatuloy nito, lumayo ka sa amin. Tumayo si Alandre. Naglakad siya paikot sa lamesa hanggang sa magkaharap na sila. Ilang pulgada na lang ang pagitan. Mas matangkad siya ngayon. Mas makapangyarihan. Ngunit sa mga mata ng kanyang ina, nakikita pa rin niya ang tingin nito sa kanya noon. Isang pagkakamali. Bakit? Tanong ni Alandre. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng hamon. Ano ang kinatatakot mo, Isabel? Isang saglit na natigilan si Isabel nang marinig ang kanyang unang pangalan mula sa bibig ng lalaking ito. Ngunit mabilis siyang nakabawi. Wala akong kinatatakot, sabi niya, puno ng diin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng iba. Huminga siya ng malalim at ibinulong ang mga salitang tatatak sa isip ni Alandre. Hindi ko alam kung sino ka, pero lumayo ka sa pamilya ko. May mga sikretong mas mabuting manatiling nakabaon. Pagkatapos noon, tumalikod na ito at naglakad palabas. Iniwan si Alandre sa gitna ng malamig na opisina na may mas maraming tanong kaysa sa mga sagot at may isang malinaw na mensahe. Ito ay isang digmaan. May mga sikretong mas mabuting manatiling nakabaon. Ang mga salita ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa isip ni Elena habang siya ay nakahiga sa kanyang papag ng gabing iyon. Hindi ito isang pakiusap, isa itong babala, isang pagbabanta. Imbes na matakot, mas lalo lang nagising ang kanyang pag-usisa. Anong sikreto ang pinoprotektahan ni Isabel na handa itong makipagharap sa isang makapangyarihang tao tulad ni Alandre Ignacio? At bakit idineklara niyang kaaway ang sarili niyang anak? Kinabukasan, may isang plano na si Elena. Kung ang nakaraan ang gustong itago ni Isabel, ang nakaraan din ang kanyang hahalongkatin. Ang una niyang pinuntahan ay si Aling Puring, ang pinakamatandang residente sa kanilang nayon, na ang tanging libangan ay ang pag-alam sa buhay ng lahat. Naabutan niya itong nagwawalis sa bakuran. Aling Puring, magandang umaga po. Bati niya, may dalang isang supot ng pandesal. O Elena, iha, napasyal ka, masayang sabi ng matanda. Halika, magkape muna tayo. Habang nagkakape, maingat na sinimulan ni Elena ang kanyang tanong. Aling Puring,
Natatandaan niyo po ba ang pamilya nila, Mang Gregorio at Aling Isabel noong kabataan nila? Biglang nagbago ang mukha ni Aling Puring. Mula sa pagiging masayahin, ito ay naging seryoso. Bakit mo naman naitanong, iha? Nako, ang pamilyang yan. May daladalang lungkot ang kanilang kwento. Ganoon po ba? Oo, si Isabel. Napakaganda niya noong dalaga. Laging taas noo. Ang pangarap niya ay makapag-asawa ng mayaman mula sa syudad. Kaya lang, nabuntis siya ni Gregorio, isang simpleng magsasaka. Kwento ng matanda. Nang isilang niya ang kanyang panganay, laking dismaya niya. Huminahon ang boses ni Aling Puring na para bang isang sikreto. Isinilang na may kapansanan, may problema sa paglakad. Para kay Isabel, isa yung kahihiyan, isang sumpa. Ano po ang nangyari sa bata? Tanong ni Elena. Kahit alam na niya ang sagot, nagkibit balikat ang matanda. Bigla na lang nawala. Ang sabi-sabi, isinama ng mga kamag-anak sa ibang probinsya. Ang iba naman, sinasabing namatay. Isang parusa daw mula sa langit. Simula noon, hindi na pinag-usapan pa. Umalis si Elena sa bahay ni Aling Puring na may bigat sa dibdib. Isang kahihiyan, isang sumpa. Ganoon ang tingin nila sa isang batang walang kasalanan. Kinahapunan, habang papunta siya sa palengke, natanaw niya ang sasakyan ni Alandre na nakaparada malapit sa dulo ng nayon sa lugar ng mga pinakamahihirap na pamilya. Naitago siya sa likod ng isang malaking puno ng akasya at nagmasid. Nakita niya si Alandre na bumaba. Hindi ito mukhang CEO ngayon. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at pantalon. May kinausap itong isang lalaki, isang magsasaka na kilala ni Elena na si Mang Cardo na matagal nang may sakit. Maya-maya, may iniabot si Alandre na isang makapal na puting sobre kay Mang Cardo. Yumakap ang magsasaka kay Alandre, umiiyak sa pasasalamat. Nakita rin ni Elena ang anak ni Mang Cardo, isang batang babae, na lumabas at niyakap din si Alandre. Ngumiti ang CEO, isang totoong ngiti, hindi mapakla o malamig. Isang ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Napatulala si Elena. Nagbanggaan sa isip niya ang dalawang imahe. Ang CEO na may malamig na mga mata at ang lalaking nag-abot ng tulong sa isang pamilyang nangangailangan. Sino ba talaga siya? Kinagabihan, hindi sinasadya. Nagkasalubong sila sa may tabing ilog. Nagulat si Elena nang makita niya itong nakaupo mag-isa sa isang malaking bato, nakatingin sa agos ng tubig. Akmang tatalikod na siya nang magsalita ito. Hindi mo kailangang magtago, Miss Elena. Nakita kita kanina. Napahinto si Elena. Dahan-dahan siyang lumapit. Ano ang ginagawa mo dito? Nag-iisip. Simpleng sagot nito, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Dito ako madalas magpunta noong bata ako. Umupo si Elena sa isang bato na hindi kalayuan. Mahirap lumaki na walang kinagisnan. Biglang sabi ni Alandre, ang boses niya ay mahina. Mahirap matulog sa gabi na hindi mo alam kung may babalikan ka pa kinabukasan. Ang tanging pag-aari mo lang ay ang sarili mo. Hindi ito direktang pag-amin, pero para kay Elena, sapat na iyon. Naramdaman niya ang sakit sa bawat salita nito. Sa unang pagkakataon, nakita niya siya hindi bilang si Alandre Ignacio, kundi bilang si Tamok. Ang batang mag-isa. Isang hindi maipaliwanag na kiliti ang naramdaman niya sa kanyang puso. Isang kilig na dala ng awa at pag-unawa. Ngunit ang katahimikang iyon ay nasira kinabukasan. Kumalat sa buong bayan ang balita na pinasimulan mismo ni Isabel. Ang lalaking dayo raw ay ginagamit ang pera para bilhin ang loob ng mga tao. Nagbibigay ng tulong para lang makuha ang kanilang lupa. Isang demonyong nagbabalat kayo bilang anghel. Masakit para kay Elena na makitang maraming naniwala. Ang mga taong tinulungan ni Alandre ay siya pang unang nanghusga. Hindi na kaya ni Elena ang pagkalito. Kailangan niya ng isang patunay. Isang bagay na hindi tsismis. Isang bagay na opisyal.
Nagpunta siya sa simbahan at kinausap si Padre Jose. Nagdahilan siyang gumagawa siya ng isang research tungkol sa kasaysayan ng mga pamilya sa San Isidro. Pinayagan naman siya ng pari na tingnan ang mga lumang talaan sa opisina nito. Makapal na alikabok at amoy ng lumang papel ang sumalubong sa kanya. Naghahanap siya sa mga logbook ng binyag at kapanganakan. Mga 25 taon na ang nakalipas. At doon, sa isang pahinang naninilaw na, nakita niya ito. Nakasulat sa magandang sulat kamay ng dating kura paroko. Pangalan, Tomas Reyes Palayaw. Tamok mga magulang, Gregorio Reyes at Isabel Martinez Reyes Petsa ng kapanganakan. Ika-10 ng Hunyo, napatakip si Elena sa kanyang bibig. Ito na, ang katibayan. Ngunit may isa pang nakasulat sa gilid, isang maliit na nota na isinulat gamit ang ibang tinta na para bang idinagdag lang pagkatapos. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa kanyang nabasa. Pumanaw na. Isang ordinaryong cardboard box ang nakapatong sa ibabaw ng lamesa ni Alandrey. Walang tatak, walang disenyo, tanging ang pangalan niyang Mr. Alandrey Ignacio ang nakasulat sa ibabaw gamit ang isang itim na marker. Dumating po kanina, sir. Walang return address, sabi ni Marco habang inaayos ang ilang mga dokumento. Tiningnan lang ni Alandrey ang kahon, walang interes. Marahil ay isa lang itong regalo mula sa isang business partner o isang sample mula sa isang supplier. Buksan mo na lang at itabi. Utos niya, ang kanyang atensyon ay nasa mga papeles sa kanyang harapan. Narinig niya ang tunog ng pagpunit ng packaging tape. Pagkatapos ng ilang sandali, isang kakaibang katahimikan ang namayani. Sir, nag-aalinlangang tawag ni Marco. Napaangat ng tingin si Alandrey, bahagyang nainis. What is it? Sa tingin ko po, dapat niyo itong makita, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay may halong pagtataka. Napakunot noo si Alandrey. Tumayo siya at lumapit. Sa loob ng kahon, nakalatag ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang kumot. Isang maliit na kumot pambata. Kupas na ang kulay asul nito. May mga sinulid na himulmol na sa gilid at may ilang butas. Ngunit ang disenyo, mga maliliit na pato na may hawak na payong, ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang alaala. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan na para bang isang sagradong bagay, iniangat niya ang kumot mula sa kahon. Magaspang ang tela nito sa kanyang mga kamay, pamilyar ang bigat. Hinaplos niya ang isang maliit na punit sa may gilid. Isang punit na siya mismo ang may gawa noong minsan siyang sumabit sa isang sanga. At sa isang sulok, nakaburda pa rin ang pangalan, bagamat halos hindi na mabasa. Tamok. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng kwarto. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 25 taon ay gumuho sa isang iglap. Ito ang kumot niya. Ito ang nag-iisang bagay na kayakap niya sa loob ng 3 araw at 3 gabing umiiyak siya sa gitna ng gubat. Ito ang kanyang naging kalasaglaban sa lamig, ang kanyang naging unan sa matigas na lupa, ang kanyang tanging karamay sa gitna ng kadiliman. Marco, leave us! Utos niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Sir? I said, leave! Sigaw niya, hindi inaalis ang tingin sa kumot. Nagmamadaling lumabas si Marco at isinara ang pinto. Nang mag-isa na lang siya, dinala ni Alandrey ang kumot sa kanyang mukha. Mayroon itong amoy ng lumang aparador, ng alikabok at ng nakaraan. Isang butil ng luha ang pumatak sa kupas na tela. Pagkatapos, isa pa. Hanggang sa hindi na niya namalayan, nakaupo na siya sa sahig. Yakap-yakap ang maruming basahan na para bang ito ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Ang CO na kinatatakutan ng lahat. Ang hari na bumalik para sa kanyang paghihiganti ay isa na namang 5 taong gulang na batang lalaki
na naiwan sa gubat. Sino? Sino ang nagpadala nito? Isa lang ang pumasok sa kanyang isip, hindi ang kanyang ina, hindi si Isabel. Si Isabel ang nagtulak sa kanya palayo, ang kanyang ama, si Gregorio. Ang pag-iisip na yon ay nagtanim ng isang maliit na butil ng pag-asa sa kanyang nagdurugong puso. Posible kaya? Posible kayang sa likod ng lahat ng takot at pagiging duwag nito ay may natitira pa ring pagmamahal para sa kanya? Kinabukasan, dala ng bagong pag-asang ito, sinubukan niyang lapitan ang kanyang ama. Nagpunta siya sa bayan, nagbabaka sakaling makikita niya itong mag-isa. At nakita nga niya ito, palabas ng tindahan. Itay, mahinang tawag niya. Napatigil sa paglalakad si Gregorio. Dahan-dahan itong lumingon, ngunit nang makita nito kung sino ang tumawag, ang kanyang mukha ay nabalot ng takot. Kasunod niyang lumabas mula sa tindahan si Isabel. Hinawakan agad ni Isabel ang braso ng kanyang asawa na parang isang bantay. Tiningnan siya nito ng masama. Si Gregorio naman ay mabilis na umiwas ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Hila-hila ng kanyang asawa. Parang hindi siya narinig. Parang hindi siya nakita. Naiwan si Alandre na nakatayo roon. Ang pag-asa sa kanyang puso ay unti-unting namamatay at napapalitan na naman ng pamilyar na kirot ng pagtatakwil. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang opisina. Pagod ang kanyang katawan at isip. Ngunit pagbaba niya ng sasakyan, isang tao ang nakita niyang naghihintay sa labas. Si Elena. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Walang ganang makipagtalo. "May gusto sana akong itanong tungkol sa isang lumang talaan sa simbahan," sabi ni Elena. "Pero mukhang hindi magandang oras." Tatalikuran na sana niya ito nang mapansin niya ang hawak ni Elena. Isang libro. Napabuntong hininga na lang si Alandre. "Pumasok ka na. Malamig dito sa labas." Sa loob, umupo si Elena sa silyang nasa harap ng kanyang lamesa. Akmang magtatanong na ito nang mapansin nito ang nakapatong sa gilid ng lamesa. Ang luma at kupas na kumot. Napatitig ito roon, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang tanong na namutawi sa bibig ni Elena. Walang panghuhusga sa kanyang mga mata. Nakita niya ang pagod at sakit sa mukha ni Alandre. At naintindihan niya, hindi na niya binuksan ang usapan tungkol sa simbahan. Sa halip, nanatili lang siyang tahimik. Umupo lang siya roon, sa tapat niya, sa gitna ng katahimikan. Para kay Alandre, na sanay sa ingay ng syudad at sa tensyon ng mga boardroom meeting, ang katahimikan na yon ay kakaiba. Ngunit hindi ito nakakabingi. Ito ay isang katahimikan na may kasamang pag-unawa. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay bumalik, naramdaman niyang may isang taong nakikita siya. Hindi bilang isang CEO, hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang tao. Isang oras din silang ganoon bago tumayo si Elena para umalis. Walang importanteng na pag-usapan, ngunit para kay Alandre, iyon ang pinakamakabuluhang pag-uusap na naranasan niya sa mahabang panahon. Nang paalis na siya para umuwi, pagbukas niya ng pinto ng kanyang sasakyan, may napansin siyang isang maliit at nakatuping papel na isiniksik sa may door handle. Kinuha niya ito. Isang pamilyar, garalgal na sulat kamay ang kanyang nakita. Binuksan niya ang papel. Maikli lang ang nakasulat. Sa lumang tulay. Bukas, hating gabi. Ang katawan ni Gregorio ay maaaring nakahiga sa kanilang lumang kama. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay naglalakbay sa isang impyernong siya mismo ang gumawa. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ng binatang iyon. Ang mga mata nito, Diyos ko, ang mga matang yon, puno ng galit, puno ng sakit. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nakita niya ang mga mata ng kanyang bunso. Ang mga mata ni Tamok. "Gregorio, matulog ka na. Kailangan mong magpalakas," sabi ni Isabel mula sa kanyang tabi. Ang boses nito ay mahinahon, ngunit para kay Gregorio, ito ay parang isang tanikala
na humihigpit sa kanyang leeg. Hindi siya umimik. Paano siya makakatulog kung ang mga multo ng kahapon ay gising na gising at sumasayaw sa kanyang isipan? Tumagilid siya, tinalikuran ng kanyang asawa. Sa dilim, ang mga alaala ay mas malinaw. Isang maliit na baul na gawa sa yantok. Iyon ang taguan niya. Sa ilalim ng mga lumang damit at mga gamit na hindi na pinapansin, doon nakatago ang kanyang pinakamabigat na kasalanan. Isang maliit na kumot na kulay asul. 25 taon. Sa loob ng 25 taon, palihim niyang binubuksan ang baul na yon kapag wala si Isabel. Hahaplusin niya ang magaspang na tela, aamuyin ang amoy ng nakaraan, at tahimik na iiyak. Iyon lang ang natitirang koneksyon niya sa anak na kanyang itinapon. Nang dumating ang binatang yon, si Aladrey, at nang magtama ang kanilang mga mata, alam na ni Gregorio. Ang kanyang multo ay nagkatawang tao. Nagbalik ito. Kinabukasan, habang si Isabel ay nasa palengke, alam ni Gregorio ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kumot mula sa baul. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inilagay niya ito sa isang lumang kahon ng sapatos. Walang sulat, walang paliwanag. Ang kumot lang. Palihim siyang nagpunta sa kabilang bayan at ipinadala ito sa opisina ng kumpanya. Tinitiyak na walang makakakita sa kanya. Iyon ang una niyang pagsuway kay Isabel sa loob ng mahigit 2 dekada. Isang maliit na hakbang. Isang tahimik na pag-amin ng kanyang kasalanan. Ngunit hindi yon sapat. Dahil sa bawat pagpikit niya, isa pang alaala ang paulit-ulit na bumabalik. Ang pinakamasakit sa lahat. Gabi. Malamig. Ang huni ng mga kuliglig ay nakakabingi. Ang bigat ng kanyang 5 taong gulang na anak ay pamilyar sa kanyang mga braso. Ngunit ngayong gabi, parang mas mabigat ito. Bawat hakbang papasok sa gubat ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Gregorio, bilisan mo na, bago pa may makakita sa atin. Utos ni Isabel mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay walang emosyon, isang malamig na bakal. Isabel, hindi natin kailangang gawin to. Pwede pa tayong, mabuhay sa kahiyan habang buhay? Putol nito sa kanya. Habang ang ibang bata ay tumatakbo, ang anak mo ay gumagapang na parang hayop. Iyan ba ang gusto mo? Pagtawanan tayo ng buong bayan? Ang mga salita ni Isabel ay parang latigo na humahagupit sa kanyang likod, pinapatay ang anumang natitirang tapang sa kanyang dibdib. Lumuhod siya sa harap ni Tamok. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang boses na lumalabas. Tanging mga luha ang dumaloy sa kanyang mga mata. Hinalikan niya ito sa noo. Isang halik ng pagpapaalam, isang halik ng kataksilan. At pagkatapos, ginawa niya ang bagay na habang buhay niyang pagsisisihan. Binitawan niya ang maliit na kamay ng kanyang anak. Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Ang sakit ng alaalang yon ay hindi kailanman nagbago. Ang hindi alam ni Isabel, ang hindi alam ng kahit sino, ay ang mga sumunod na araw. Lihim siyang bumabalik sa gubat. Nagdadahilan siyang mangingisda siya sa ilog o manginginain ng kalabaw. Ngunit ang totoo, hinahanap niya ang kanyang anak. Sumisigaw siya hanggang sa mamaos. Tamok! Anak, nasaan ka? Tanging ang alingaungaw at ang tunog ng hangin ang sumasagot sa kanya. Hinalughog niya ang bawat sulok, tiningnan ang ilalim ng bawat malaking bato. Umaasang makikita niya ang kanyang anak na natutulog. Ngunit wala. Para siyang nilamon ng lupa. Ang pag-asang yon ay unti-unting namatay at napalitan ng isang habambuhay na pagdadalamhati. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi sapat ang kumot. Hindi sapat ang mga luhang palihim niyang iniyak. Kailangan niyang harapin ang kanyang anak. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Kahit na ikamatay pa niya. Muli, habang natutulog si Isabel, kumuha siya ng isang kapirasong papel at isang lumang ballpen.
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi sa takot. Takot kay Isabel, takot sa kanyang kahaharapin. Isinulat niya ang mga salita, ang kanyang sulat ay garalgal at halos hindi maintindihan. Sa lumang tulay, bukas, hating gabi. Ito na ang kanyang pangalawang pagsuway, isang mas malaki at mas mapanganib na hakbang. Ngunit kailangan niyang gawin ito para sa kanyang anak at para sa kapayapaan ng kanyang naghihingalong kaluluwa. Kinagabihan, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, naghihintay si Gregorio sa lumang tulay na kawayan. Ang bawat kaluskos ng mga dahon, ang bawat huni ng kuliglig, ay nagpapakaba sa kanya. Paano niya sisimulan? Ano ang sasabihin niya? Paano kahihingi ng tawad sa isang kasalanang walang kapatawaran? Maya-maya, may narinig siyang mga yabag, isang pamilyar na pag-ika-ika. Nandito na siya, ang kanyang anak, na puno ng kaba at kaunting ginhawa ang kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim, inihahanda ang sarili. Ngunit pagkatapos, may narinig siyang isa pang pares ng mga yabag, mas magaan, mas maingat. Mula sa likod ng isang puno, sa hindi kalayuan, isa pang anino ang lumabas, isang anino na hindi niya inaasahan. Napatigil si Gregorio. Hindi lang ang kanyang anak ang dumating. Si Elena, ang babaeng laging nangunguna sa pagtutol sa proyekto, ay naroon din. Tahimik na nagmamasid mula sa dilim. Ang lamig ng hangin ng hating gabi ay gumagapang sa balat ni Elena, ngunit hindi niya ito alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib, na para bang gusto nitong kumawala. Nakatago siya sa likod ng isang malaking puno ng balete. Ang anino nito, ang kanyang perpektong kanlungan. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw na tanaw niya ang lumang tulay na kawayan na sinisinagan ng maputlang liwanag ng buwan. Naroon si Mang Gregorio, nakatayo sa gitna, ang kanyang mga balikat ay hukot sa bigat ng hindi malamang dahilan. Ilang saglit pa, dumating na ang taong hinihintay nito, si Alandrey. Pinigilan ni Elena ang kanyang paghinga. Naglakad si Alandrey papalapit sa matanda. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang agos ng ilog sa ilalim ng tulay at ang huni ng mga kuliglig. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos nahihipo kahit sa layo ni Elena. Si Mang Gregorio ang unang bumasag sa katahimikan. Anak! Ang isang salitang yon, kahit mahina, ay parang kulog sa pandinig ni Elena. Ang kanyang hinala, ang lahat ng kanyang iniisip, ay totoo. Siya si Tamok. Nanatiling hindi kumikibo si Alandrey, ngunit nakita ni Elena ang pagtagis ng kanyang panga. Isang estatwa ng galit at sakit. Patawarin mo ako, basag ang boses ni Mang Gregorio. Ang matandang lalaki ay nagsimulang humikbi. Isang tunog na puno ng pagsisisi at paghihirap. Patawarin mo ang itay. Napahawak si Elena sa kanyang bibig. Lahat ng piraso ng palaisipan, ang pagbabalik ni Alandrey sa San Isidro, ang pagbili niya ng lupa, ang galit ni Aling Isabel, ang kumot, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Sa loob ng 25 taon, walang gabi na hindi kita naisip, anak. Pagpapatuloy ni Mang Gregorio, ang kanyang mga salita ay sinasabayan ng mga patak ng luha. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Si Alandrey ay nanatiling tahimik, ngunit nakita ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakakuyom sa kanyang gilid. Hindi ko ginusto yon. Maniwala ka sa akin, sabi ng matanda. Ang nanay mo, natakot siya. Natakot siya sa sasabihin ng mga tao. Natakot siya sa kahihiyan. At ako naman, isang duwag. Ang huling salitang iyo sa iyon ay puno ng kamandag ng pagkasuklam sa sarili. Ako ang may kasalanan. Ako ang duwag, anak. Patawarin mo ako.
Lumuhod si Mang Gregorio sa lupa. Ang kanyang mga tuhod ay lumagapak sa maruming lupa ng tulay. Isang ama na nagmamakaawa sa sarili niyang anak. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Elena ang sariling mga luha. Tumulo ito mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa bigat ng nasasaksihan niya. Ang aroganteng CEO na kinaiinisan niya ay isa palang batang biktima. Ang simpleng magsasaka na si Mang Gregorio ay isang amang pinahihirapan ng kanyang konsensya. Ang buong kwento ay hindi tungkol sa lupa. Ito ay tungkol sa isang pamilyang sinira ng takot at kahihiyan. Tumingin siya kay Alandre, umaasang makikita ang kahit anong reaksyon. Pagpapatawad, galit, awa, ngunit wala. Ang mukha nito ay nanatiling isang blangkong maskara. Tinitingnan lang nito ang kanyang ama na nakaluhod, na para bang pinapanood ang isang eksena mula sa isang malayong lugar. Pagkatapos, isang bagay ang nagbago. Bahagyang gumalaw ang ulo ni Alandre. Tumingin ito sa paligid na para bang may naramdaman. Ang kanyang mga mata ay matalas, sinusuri ang kadiliman. At pagkatapos, dumapo ang mga ito sa direksyon ng puno ng balete, direktang sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng dilim. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Nahuli siya. Ang sikretong dapat ay sa kanilang dalawa lang ay may saksi na. Ngunit bago pa man may makapagsalita o makakilos, isang malakas na kaluskos mula sa kabilang dulo ng tulay ang bumasag sa lahat. Isang anino ang mabilis na lumabas mula sa kadiliman, puno ng galit na hindi maitatago. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot sa ilalim ng sinag ng buwan. Si Isabel. Mga taksil! Ang sigaw nito ay matinis at puno ng kamandag na para bang isang ahas na handang tumuklaw. Para kay Alandre, ang sigaw ni Isabel ay hindi lang isang sigaw. Ito ay isang hatol. Ang eksena sa harap niya ay parang isang masamang panaginip na paulit-ulit na lang. Ang kanyang ama, nakaluhod at umiiyak. Ang kanyang ina, nakatayo at puno ng galit. At siya nasa gitna, ang dahilan ng lahat. Ngunit ngayon, may dagdag na karakter. Si Elena. Nakatayo sa dilim, ang kanyang mukha ay nababalot ng gulat at awa. Ang tiwalang nagsisimula ng mabuo sa pagitan nila ay biglang nagkalamat. Para sa kanya, isa na rin siyang taksil. Mabilis na lumapit si Isabel kay Gregorio at marahas itong itinayo. "Tumayo ka dyan, Gregorio. Huwag mo akong ipahiya." Sigaw nito, ang bawat salita ay parang latigo. Pagkatapos ay ibinaling nito ang nag-aapoy na mga mata kay Alandre. "At ikaw, anong ginawa mo sa asawa ko? Nilason mo ang isip niya. Ginayuma mo siya." Hindi sumagot si Alandre. Wala nang salita ang kayang ipaliwanag ang bigat ng nararamdaman niya. Ang maliit na pag-asang itinanim ng kumot sa kanyang puso ay ganap nang namatay. "At ikaw naman," bulyaw ni Isabel kay Elena, na dahan-dahang lumalabas mula sa pagkakatago. "Kuntsaba kayo. Pinlano niyo ito. Para ano? Para makuha ang lupa namin. Magkano ang ibinayad niya sa'yo? Sabihin mo." "Aling Isabel, hindi po ganoon." Nagsimulang magpaliwanag si Elena, ngunit walang saysay. Ang isip ni Isabel ay sarado na. Sa kanyang paningin, lahat sila ay kalaban. Kinaladkad niya si Gregorio palayo, na parang isang batang walang laban. Bago sila tuluyang maglaho sa dilim, lumingon si Isabel at isinigaw ang kanyang huling mga salita kay Alandre. "Hinding-hindi mo makukuha ang lupa namin. Kahit sa ibabaw ng aking bangkay, isinusumpa kita." Naiwan silang dalawa ni Elena sa nakakabininging katahimikan. "Alandre?" Mahinang tawag ni Elena. "Hindi ko sinasadyang umuwi ka na." Putol niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang buhay.
Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Makinig ka muna sa akin. Para saan pa? Lumingon siya at sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang purong sakit sa kanyang mga mata. Walang halong galit, walang maskara. Nakita mo na ang lahat, hindi ba? Ang buong sirko ng pamilya ko. Masaya ka na ba? Nasaktan si Elena sa kanyang sinabi. Hindi ganoon ang tingin ko sa'yo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Alandrey. Pare-pareho lang kayo. Sa simula, maaawa kayo. Pero sa huli, itataboy niyo rin ako. Ganoon naman palagi. Iniwan niya si Elena na nakatayo roon habang daladala niya ang bigat ng isa na namang pagtatakwil. Kinabukasan, ang prediksyon ni Alandrey ay nagkatotoo. Ang kwento ni Isabel ay kumalat sa buong bayan na parang apoy, isang bersyon na puno ng kasinungalingan at pagpapaawa. Ang mayamang dayo raw ay ginamit ang kahinaan ng kanyang asawa, pinangakuan ng pera para lang makuha ang lupa, at si Elena, ang kanilang pinuno, ay nagtaksil sa kanila, isang bayarang espiya. Ang mga taong dati sumusuporta kay Elena ay umiiwas na ngayon sa kanya. Ang mga taong tinulungan ni Alandrey ay siya na ngayong pinakamaingay na nanghuhusga. Nang dumaan ang sasakyan ni Alandrey sa bayan, hindi na lang masasamang tingin ang sumalubong sa kanya. Isang bata ang naglakas loob na pulutin ng isang maliit na bato at ibinato ito sa bintana ng kanyang sasakyan. Tumama ito ng may malakas na tunog. Huminto ang sasakyan. Huminto rin ang paghinga ng lahat. Bumukas ang pinto at bumaba si Alandrey. Tiningnan niya ang basag sa kanyang bintana. Pagkatapos ay ang mga mukha ng mga tao sa paligid niya. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagkamuhi. Ito na naman. Ang parehong mga mata na nakita niya noong siya ay bata pa. Ang mga matang nanghuhusga sa kanyang kapansanan. Ang mga matang nagtataboy sa kanya. Isang kahihiyan. Isang sumpa. Salot. Biglang dumating si Elena. Tumatakbo. Sinubukan niyang humarang sa pagitan ni Alandrey at ng mga tao. Tama na. Hindi niyo alam ang totoong kwento. Tumabi ka dyan, Elena. Taksil. Sigaw ng isang babae. Isang lalaki ang marahas na humila kay Elena para tanggalin sa daan. Natumba si Elena sa maalikabok na lupa. Iyon na ang huling patak. Ang kirot sa puso ni Alandrey ay biglang naging isang nag-aalab na bulkan. Ang lahat ng pasensya, ang lahat ng pagtitimpi ay nawala. Tumalikod siya at pumasok sa sasakyan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado sa Maynila. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay isang mapanganib na bagsik. Arthur, sabi niya, ituloy mo na. Gamitin mo lahat ng paraan na naayon sa batas. Pero sir, paano ang negosasyon? Tapos na ang negosasyon, putol ni Alandrey. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas, sa mga mukhang humuhusga sa kanya. I want that land. I don't care how. Pagkababa niya ng tawag, napatingin siya sa labas. Nakita niya si Elena na dahan-dahang tumatayo mula sa lupa. Ang kanyang damit ay puno ng alikabok. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pag-asa na makahanap ng kapatawaran. Ang kanyang pag-asa na makahanap ng pagtanggap. Ang kanyang pag-asa na makahanap ng isang taong makakaintindi sa kanya. Kung halimaw ang tingin nila sa kanya, kung ganoon, magiging isang halimaw nga siya. Gabi na at nag-iisa siya sa kanyang opisina, nilulunod ang sarili sa alak nang bumukas ang pinto. Si Elena, may mga galos siya sa braso mula sa pagkatumba kanina, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot. Nagpapakita ito ng determinasyon. Ano na naman? Malamig na tanong ni Alandrey. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Matatag na sabi ni Elena. Lumapit siya sa kanya, inalis ang bote ng alak sa kanyang kamay.
Wala nang dapat pag-usapan. Meron, giit ni Elena. Ang kanyang boses ay lumambot. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Pinakinggan ko ang kwento mo kagabi. Nakita ko ang sakit mo. Huwag mong hayaan na ang galit mo ang magdikta kung sino ka. Hinawakan niya ang kamay nito. Huwag mong hayaang gawin kanilang halimaw. Bulong niya. Hindi ikaw yan. Ang mga salitang binitawan niya ay nanatiling nakalutang sa hangin ng malamig na opisina. Huwag mong hayaang gawin kanilang halimaw. Hindi ikaw yan. Tinitigan siya ni Alandre. Ang kanyang mga mata ay isang bagyo ng magkakahalong emosyon, galit, sakit, at isang bakas ng pagod. Dahan-dahan, binawi nito ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Elena. Hindi mo naiintindihan, mahinang sabi nito. Kung gayon, ipaintindi mo sa akin, sagot ni Elena. Hindi natitinag. Dahil hindi ako aalis. Hindi kita iiwanan dito na mag-isa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang pagkabigla sa mga mata ni Alandre. Sanay na siyang iniiwan. Sanay na siyang tinatalikuran. Ngunit hindi siya sanay na may nananatili. Hindi ito umimik, ngunit hindi na rin siya nito itinaboy. Umupo lang sila roon sa katahimikan habang sa labas, ang bayan ng San Isidro ay natutulog, dala-dala ang maling kwento. Alam ni Elena na ang katahimikan ay hindi sapat. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, habang si Alandre ay nanatili sa kanyang opisina, abala sa pag-iisip, si Elena naman ay nagsimula na sa kanyang sariling laban. Ang una niyang hinarap ay ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan, si Isabel. Natagpuan niya ito na nagdidilig ng mga halaman sa bakuran. Ang itsura nito ay kalmado, na para bang walang nangyari. Aling Isabel, magalang na bati ni Elena. Tiningnan siya ni Isabel mula ulo hanggang paa, puno ng pagkasuklam. Ano ang kailangan ng isang taksil dito? Nandito po ako para sabihin sa inyo na itigil niyo na ito, matatag na sabi ni Elena. Alam ko po ang totoo. Narinig ko ang lahat. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Isabel. Wala kang alam. Alam ko po na anak niyo si Alandre. Pagpapatuloy ni Elena, mas nilakasan ang kanyang loob. Alam ko po na nasasaktan kayo. Ngunit ang pagtatago sa likod ng kasinungalingan ay hindi makakatulong. Mas lalo lang po nitong sinisira ang lahat. Biglang ibinagsak ni Isabel ang hawak nitong tabo. Humarap ito kay Elena. Ang muka ay puno ng galit. At sino ka para sabihan ako niyan? Isang hamak na taga-nayon. Huwag kang makialam sa buhay ng pamilya ko. Pamilya niyo rin po si Alandre. Hindi, sigaw ni Isabel. Simula ng araw na ipinanganak siyang may sumpa, hindi na siya naging bahagi ng pamilyang ito. Natigilan si Elena sa tindi ng galit ng matanda. Doon niya naintindihan. Ang kalaban ay hindi lang ang takot sa sasabihin ng iba. Ang kalaban ay ang matinding pagkamuhi na nakatanim sa puso ni Isabel sa loob ng napakaraming taon. Natatakot po kayo, mahinang sabi ni Elena. Natatakot po kayo, hindi dahil sa lupa, kundi dahil sa katotohanan. Tinalikuran siya ni Isabel. Umalis ka na, bago pa kita matawag na magnanakaw. Nabigo si Elena na kumbinsihin si Isabel, ngunit hindi siya sumuko. May isa pa siyang kailangang kausapin. Pumunta siya sa bukid kung saan niya alam na nagtatrabaho si Mang Gregorio. Naabutan niya itong mag-isang nag-aararo, ang kanyang katawan ay halatang nanghihina. Mang Gregorio? Tawag niya. Lumingon ang matanda at nang makita siya, agad itong yumuko. Puno ng hiya. Wala po akong galit sa inyo, panimula ni Elena. Naiintindihan ko po na natatakot kayo. Hindi umimik ang matanda. Pero ang anak niyo po, sabi ni Elena, sa kabila ng lahat ng yaman niya, nag-iisa siya at nasasaktan. Ang galit na pinapakita niya ngayon ay dahil lang sa sakit na nararamdaman niya.
Nagpatuloy sa pag-aararo ang matanda, ngunit nakikita ni Elena ang panginginig ng mga kamay nito. Mahal niyo po ang anak niyo, hindi ba, Mang Gregorio? Tanong niya. Alam ko pong mahal niyo siya. Ang kumot, iyon po ang patunay. Sa wakas napatigil sa pag-aararo si Gregorio. Napaupo ito sa lupa at doon, sa gitna ng bukirin, tahimik itong umiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Elena. Sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Masyado na akong matanda at mahina para labanan ang asawa ko. Hindi niyo po kailangan ng lakas ng katawan, Mang Gregorio, sabi ni Elena, lumuhod sa tabi nito. Ang kailangan niyo po ay ang lakas ng loob para sabihin ang totoo. Iyon lang po ang makakapagpalaya sa inyong lahat. Iniwan ni Elena si Mang Gregorio na nag-iisip. Hindi siya sigurado kung may epekto ang kanyang mga sinabi, ngunit kailangan niyang sumubok. Sa kanyang pag-uwi, may naalala siya. Kinausap niya ang ilang matatandang kaibigan ng kanyang yumaong lola. Mula sa kanila, nalaman niya na si Mang Gregorio pala ay mahilig magsulat sa isang maliit na kwaderno noong binata pa ito, isang uri ng tala-arawan. Sa tulong ng isang matandang katiwala sa kanilang lumang bahay, natagpuan ni Elena ang isang baul na puno ng mga lumang gamit ni Mang Gregorio. At sa ilalim ng lahat, naroon nga, isang maliit, kulay itim na kwaderno. Binuklat niya ito. Karamihan ay mga simpleng tala tungkol sa bukid at sa panahon. Ngunit sa isang pahina na may petsang Hunyo 10, 26 na taon na ang nakalipas, isang pangungusap ang nakasulat. Ang araw na isinilang ang aking lakas at ang aking kahinaan. Naiyak si Elena habang binabasa ito. Hindi sumpa, hindi kahihiyan, lakas, at kahinaan. Iyon ang tunay na nararamdaman ng isang ama. Kinabukasan, isang formal na sulat ang ipinadala sa bawat bahay sa San Isidro. Galing ito sa mga abogado ni Alandrey Ignacio, isang pinal na abiso ng pagpapaalis. Final eviction notice. Kasama nito ay isang paanyaya para sa isang pagpupulong sa munisipyo kinabukasan, isang huling pagkakataon para sa mga residente na voluntaryong umalis bago gamitan ng puwersa. Ang bayan ay nagkagulo. Ang takot at galit ay nasa lahat. Alam ni Elena na ito na ang huling pagkakataon. Ang entablado ay nakahanda na. Ang tanong na lang ay kung sino ang aakyat dito para sabihin ang katotohanan. Ang bulwagan ng munisipyo ay puno ng tao at tensyon. Bawat upuan ay okupado. Ang mga nakatayo sa gilid at sa likuran ay siksikan. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga bulungan. Takot at galit na lahat ay nakatutok sa iisang tao. Si Alandrey Ignacio. Nakatayo siya sa harap, sa tabi ng kanyang mga abogado. Suot ang kanyang pinakamahal na itim na suit. Isa itong baluti, isang pader na nagtatago sa nagwawalang damdamin sa loob niya. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng malamig na profesionalismo. Sa isang sulok, nakita niya si Elena. Nakatayo kasama ang ilang natitirang residente na naniniwala pa rin sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito, ngunit mayroon ding tiwala. Isang tahimik na pakiusap na gawin niya ang tama. Iniwas niya ang kanyang tingin. Huli na para sa tama. Ngayon, batas na ang maghahari. Gaya ng nakasaad sa mga abisong ipinadala sa inyo, nagsimula ang kanyang abogado. Ang kumpanya ng aking kliyente, si Mr. Ignacio ay legal na nagmamay-ari ng karamihan sa lupain dito sa San Isidro. Ito na ang inyong huling pagkakataon na tanggapin ang alok. Hindi na naituloy ng abogado ang kanyang sasabihin. Hindi kami aalis. Isang sigaw mula sa likuran. Lupa namin to. Sigaw ng isa pa. Biglang tumayo si Isabel mula sa kanyang upuan sa harap. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang itsura ng isang perpektong biktima. Maawa po kayo sa amin, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig.
ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Tumingin siya ng diretso kay Alandre. Sir, alam ko pong nagalit kayo sa amin. Kasalanan ko po ang lahat. Patawarin niyo po kami sa nagawa naming atraso sa inyo. Pero huwag niyo naman pong idamay ang buong bayan. Huwag niyo pong kunin ang aming mga tahanan. Ang kanyang pag-arte ay napakagaling. Ang mga tao ay nakisimpatya. Ang mga bulungan ay naging mga salita ng suporta para sa kanya at mga salita ng pagsumpa para kay Alandre. Siya ang demonyo. Siya ang kontrabida. Pinapanood lang ni Alandre ang palabas. Parang isang pelikula na alam na niya ang katapusan. Ang sakit ay napalitan na ng pamamanhid. Ngunit sa gitna ng pag-arte ni Isabel, may isang taong tumayo mula sa kanyang tabi. Si Gregorio. Ang matandang lalaki ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Sinubukan siyang pigilan ni Isabel, hinawakan sa braso, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 25 taon, tinabig niya ang kamay nito. Gregorio, umupo ka. Pabulong na utos ni Isabel. Hindi ito pinansin ni Gregorio. Naglakad siya papunta sa harap. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at hirap, ngunit tuloy-tuloy. Bawat hakbang niya ay sinusundan ng tingin ng lahat. Napatingin si Elena kay Gregorio at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Tumango si Elena, isang maliit na tango na nagbibigay ng lakas. Huminto si Gregorio sa gitna, sa pagitan ni Alandre at ni Isabel. Hinarap niya ang mga tao, hinarap niya ang buong bayan. Huminga siya ng malalim. Ang katahimikan sa bulwagan ay nakakabingi. Hindi po siya ang kontrabida dito. Nagsimula si Gregorio. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit malinaw. Itinuro niya si Alandre. Pagkatapos, itinuro niya ang kanyang sarili. Ako po ang may kasalanan. Isang bulungan ng pagkalito ang kumalat sa mga tao. Napahinto sa pag-iyak si Isabel. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Gregorio, ano ang sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Sigaw niya. Hindi, Isabel. Ngayon lang ako nagising sa katotohanan. Sagot ni Gregorio, hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nasa mga kababayan niya. Ang lalaking ito na tinatawag ninyong dayo, na tinatawag ninyong kaaway. Huminto siya, lumunok, at sinabi ang mga salitang magpapabago sa lahat. Siya si Tomas Reyes. Siya si Tamok, ang anak ko. Parang isang bombang sumabog sa loob ng bulwagan. Ang mga bulungan ay naging malakas na ingay ng pagkabigla. Ang mga tao ay napatingin kay Alandre. Pagkatapos ay kay Isabel, sinusubukang intindihin ang narinig. Hindi totoo yan. O yan, sinungaling. Sigaw ni Isabel, ngunit huli na ang lahat. Totoo. Pagpapatuloy ni Gregorio at ang kanyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Nagkaroon kami ng anak na may kapansanan. At dahil sa kahihiyan, dahil sa takot, sa sasabihin ninyo, itinapon namin siya. Ang huling mga salita ay parang isang punyal na bumaon, hindi lang sa puso ni Alandre, kundi sa puso ng lahat ng nakarinig. Itinapon namin siya sa gubat na parang isang basahan. Iniwan namin siyang mamatay. Umamin si Gregorio. Ang lalaking ito ay hindi bumalik para kunin ang lupa ninyo. Bumalik siya para harapin ang mga taong pumatay sa kanya noon. At ang mga taong yon ay kami, ang kanyang sariling mga magulang. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ang katotohanan, sa buo nitong kalupitan, ay nakalantad na. Walang nangahas magsalita. Si Isabel ay napaupo sa sahig, ang kanyang pag-arte ay nawala. Napalitan ng itsura ng isang taong ganap na natalo. Ang lahat ng mata ay napunta ngayon kay Alandre. Ang galit sa kanilang mga tingin ay nawala. Napalitan ng pagkabigla, awa, at matinding hiya. Sa gitna ng lahat ng yon, ang assistant ni Alandre na si Marco ay lumapit sa kanya. Sa kamay nito ay isang folder at isang ballpen. Ang mga huling dokumento na kailangan niyang pirmahan
para tuluyan ng mapasaka nila ang lupa ni Gregorio at Isabel, ang simbolo ng kanyang tagumpay, ang tropeyo ng kanyang paghihiganti. Iniabot ni Marco ang ballpen. Ang buong bayan ay nanonood, naghihintay. Pipirmahan ba niya ito at tatapusin ang kanyang paghihiganti? O gagawa siya ng ibang bagay? Ang ballpen sa kamay ni Alandrey ay parang mas mabigat pa sa isang piraso ng bakal. Ang buong bulwagan ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng kanyang hatol. Nakita niya ang kanyang ama, si Gregorio, na nakayuko at umiiyak sa sahig. Isang taong sa wakas ay pinalaya ng katotohanan. Nakita niya ang kanyang ina, si Isabel, na nakaupo at tulala. Isang reynang nawalan ng korona. Nakita niya ang mga kababayan niya, ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Ito na. Ito ang sandaling pinangarap niya sa loob ng 25 taon. Ang sandali kung saan lahat sila ay luluhod sa kanyang paanan. Ang sandali ng kanyang ganap na paghihiganti. Ang kailangan lang niyang gawin ay ilagda ang kanyang pangalan. Isang pirma at ang lupaing sumisimbolo sa pamilyang nagtakwil sa kanya ay magiging pag-aari na niya. Tapos na ang laban. Panalo na siya. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga taong ito, mga taong durog, talunan, at puno ng pagsisisi, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Pagkatapos nito, ano? Ano ang mangyayari pagkatapos niyang pumirma? Makakaramdam ba siya ng saya? Ng ginhawa? O mananatili lang ang butas sa kanyang puso? Isang butas na hindi kayang punan ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Napatingin siya kay Elena. Nakatayo ito sa gilid, hindi nakikiusap, hindi nang huhusga. Tinitingnan lang siya nito na may pag-unawa, na para bang sinasabi, "Ano man ang desisyon mo, maiintindihan ko." Ang tiwalang yon sa mga mata ni Elena ang nagbigay sa kanya ng kalinawan. Ang paghihiganti ay hindi paggaling. Ang paghihiganti ay isang lason na dahan-dahan ding papatay sa kanya. Dahan-dahan. Sa harap ng lahat, ibinaba niya ang ballpen. Kinuha niya ang kontrata, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan. At pagkatapos, sa isang mabilis at mariing kilos, pinunit niya ito sa gitna. Isang sabay-sabay na singhap ang narinig mula sa mga tao. Pinunit niya ito ulit at ulit, hanggang sa ang mga piraso ng papel ay parang mga puting dahon na nalaglag mula sa kanyang kamay. Tapos na, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na narinig ng lahat. Wala nang resort na itatayo. Naglakad siya papunta sa mikropono. Hindi na siya ang CEO na si Alandrey Ignacio na nagsasalita. Siya si Tamok. Ang lugar na ito, ang San Isidro, ay hindi isang negosyo para sa akin, panimula niya. Ito ang aking nakaraan at ayokong ang nakaraang yon ay matabunan ng semento at bakal. Tumingin siya sa mga tao, hindi na may galit, kundi may pagod na pag-unawa. Sa halip na isang resort, pagpapatuloy niya, ang pondo ay gagamitin ko para magtayo ng isang foundation, isang pundasyon na tutulong sa edukasyon ng mga bata dito. Isang pundasyon na magbibigay ng puhunan para sa mga magsasaka. Isang pundasyon na mag-aangat sa San Isidro, hindi sa pamamagitan ng pagbili nito, kundi sa pamamagitan ng pagtulong dito. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang kanilang kaaway ay naging kanilang tagapagligtas. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan niya ang kanyang mga magulang. Nakaupo pa rin sila sa sahig, magkahiwalay, 2 islang nawasak ng bagyo. Lumuhod siya sa harap ni Gregorio. Hindi niya ito niyakap. Hindi niya sinabing pinapatawad na niya ito. Sa halip, inilagay lang niya ang kanyang kamay sa balikat nito. "Itay," sabi niya. Isang salita lang, pero sapat na yon. Narinig niya ang mahinang hikbi ng kanyang ama. Isang hikbi ng pasasalamat. Pagkatapos, tumingin siya kay Isabel. Ang babae ay hindi makatingin sa kanya. Nakayuko lang ito, ang kanyang mahabang buhok,
ay tumatakip sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita. Wala na siyang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Panahon na para magpatuloy, sabi niya sa kanilang dalawa. Tumayo siya at naglakad palayo, papalapit kay Elena. Hinawakan niya ang kamay nito at sa unang pagkakataon mula nang siya ay bumalik, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi na kailangang magtago sa likod ng galit. Isang ngiti na malaya. Sa kanyang pag-alis, napansin niya ang isang huling eksena. Si Gregorio, dahan-dahang tumatayo at nilalapitan si Isabel. Inilahad nito ang kanyang kamay para tulungan itong tumayo. At si Isabel, sa gitna ng kanyang kahihiyan, ay umiyak ng totoo sa unang pagkakataon. Isang iyak ng pagsisisi. Ang kanilang paggaling ay magiging isang mahabang proseso. Ngunit ngayon, nagsimula na ito. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating bakanteng lote kung saan unang lumapag ang helikoptero ni Alandrey ay isa na ngayong maliit na parke at palaruan. Ang mga tawa ng mga bata ang pumalit sa dagundong ng makina. Nakatayo si Elena sa gilid, pinapanood si Alandrey, o Tamok, gaya ng gusto na niyang tawagin, habang tinutulungan nito ang isang batang lalaki na matutong magpalipad ng saranggola. Ang kanyang pag-ika-ika ay nandoon pa rin, ngunit ngayon, hindi na ito mukhang isang kahinaan.